Hello guys! Ikaw ba ay first time car owner? Exciting experience yan, di ba? Talagang gustong-gusto mong i-drive yung sasakyan mo. Pero syempre, kaakibat ng pagdadrive at ownership ng iyong sasakyan bilang first time, meron ka pang dapat mga bagay na malaman. At yun yung gusto ko i-share sa inyo sa video na to. So sa video na to, pag-uusapan natin, ano ba yung mga tips ko sa inyo bilang mga first time car owners? So ready na ba kayo? Tara, let's roll! The drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Siyempre, unang tip, kilalanin mong mabuti ang kotse mo, lalo na kung brand new yan. Paano mo magagawa yan? Ito minsan nakakalimutan ng mga first time car owners. Basahin ang owner's manual. Like 99% ng mga tanong ninyo sa sasakyan ninyo, masasagot ng owner's manual. Kasi nandyan lahat ng mga kinakailangan nyong matutunan para i-operate, i-maintain at magamit ng mabuti yung sasakyan ninyo. Kasama na dyan yung basic. Anong klaseng fuel ba yung dapat ko ilagay sa kanya? Anong octane rating? Ano yung tamang tire pressure? Ano yung mga warning lights na delikado? Ano yung mga warning lights na okay lang? At iba pa. So marami kayong matututunan kapag binasa nyo yung owner's manual ng inyong sasakyan. Kaya make sure na hindi nyo naman makakabisado 100%, pero at least malaman ninyo yung mga basic by reading yung owner's manual. Next tip, huwag ipagpaliban ang maintenance ng inyong sasakyan. No? Kaya nga meron niyang preventive maintenance schedule kasi gusto nyong sundin yung schedule na yun. Baka minsan ma-overwhelm kayo, mag-drive na lang kayo ng mag-drive, enjoy nga naman, long drive ng long drive, pero hindi nyo napapansin, lumilipas na pala yung panahon, lumilipas na yung kilometrahe na dapat pala nagpa-PMS na kayo. Natandaan nyo, mas mura ang maintenance kaysa magpa-repair in the long run. Kaya make sure na habang i-enjoy nyo yung sasakyan ninyo, huwag nyo kakalimutan ang maintenance. Next tip, magtabi palagi ng budget para sa sasakyan mo. Totoo, hindi lang pang fuel yung budget natin palagi sa sasakyan natin. Kapag ikaw ay nagmay-ari ng sasakyan, kailangan may extra budget ka palagi pang maintenance, pang biglaang gastos, at iba pa, pang rehistro, pang insurance, and etc. Marami kang pwedeng pagkakagastusan ng sasakyan mo. Kahit pa sabihin natin brand new yan. Kaya as first time car owner, dapat meron kang separate na budget para sa sasakyan mo. Next, huwag baliwalain ang mga warning lights. No? Kapag nagdadrive ka ng sasakyan mo at may mga lumabas na mga warning lights sa iyong dashboard or sa iyong panel gauge, huwag mong baliwalain yung mga yan. Merong ibig sabihin yan. Posible yan na maging maliit na bagay or posible din na maging malaking bagay na hindi mo dapat ignore. So, dapat familiar ka anong ibig sabihin ng mga warning lights na makikita mo sa panel gauge mo. Lalo na kung meron kang check engine light na lumabas. So, dapat ipa-scan mo agad yan to make sure na alam mo yung ibig sabihin yan. Or kung gusto mo, bili ka rin ng mga scanner. Meron ako mga recommended na scanners dyan sa link na pwede mong gamitin pang troubleshoot para alam mo yung mga ibig sabihin ng warning light sa iyong sasakyan. Next, wag basta-basta magpabudol sa mga accessories or mods. No, totoo, masarap maglagay ng accessories sa masasakyan natin, lalo na kung bago. No, pero maraming nabubudol dyan guys, kaya ingat kayo. Unahin nyo munang ilagay sa inyong sasakyan yung mga accessories na talagang magagamit ninyo. Kailangan ninyo for safety, like mga dashcam, early warning device, at mga emergency tools or mga first aid kit. Dapat meron kayo niyan. No, check yung suggestion ko sa link sa video na to. Lalagay ko yung link sa description or sa comment section. Pero balik tayo dyan. No? Kasi maraming nabubudol ngayon. Ang dami nabibili sa Shopee, sa Lazada, or sa iba pa, or kahit sa Banawe ng mga accessories. Pero unahin nyo muna yung mga kailangan ninyo para may budget pa kayo. Tsaka kayo maglagay ng ibang mga accessories na tingin nyo naman ay magiging okay sa sasakyan ninyo. Pero unahin nyo muna yung mga kailangan accessories. Next, alamin ninyo yung mga basic checks or try nyo rin mag-DIY, ano? Kasi totoo, magastos in the long run din yung palagi kang pupunta sa mekaniko para magpagawa, lalo na kung may time naman kayo matuto, no? Kung kaya ninyo matutong mag-DIY, okay yun. Kung gusto nyo rin matutunan mag-checks ng mga fluids and etc., meron tayong video about dyan, pwede nyo panoorin para magka-idea kayo. Pero isang sure, at least meron kayong basic knowledge dapat sa sasakyan ninyo, para yung mga maliliit na bagay, kayang-kaya nyo nang gawin dito. O next,
mag-ingat sa mga mekaniko. No, ito medyo controversial, no. May video tayo na nakaraan, kasa versus outside mechanic. Ang point ko lang dito guys, maghanap kayo ng inyong trusted na mechanic. Or kung gusto nyong kasa, walang problema para sa inyong peace of mind. Depende naman sa inyo kung may budget kayo at kung gusto nyo talaga kasa. Pero kung maghanap kayo ng trusted mechanic, malamang kailangan nyong gawin dyan yung kilala nyo talaga or kilala ng pinagkakatiwalaan yung kaibigan or kamag-anak, no, by referral. Huwag kayong basta-basta lang pupunta sa isang shop na wala kayong background dito. Mahirap yung ganon. Baka mapagastos ka or maloko ka lang ng mga hindi mo kilalang mechanic. Kaya make sure na maghanap kayo ng trusted mechanics nyo na may referral mula sa iba na nasubukan na nila na okay yung mechanic na yon. Kung gusto nyo, PM nyo rin ako. May mga kilala tayo mechanic na trusted natin na marerecommend ko sa inyo. Next, ito malaking tulong to guys. Sumali kayo sa mga car communities like sa mga Facebook groups. O, hanapin nyo kung anong klase ba yung sasakyan ninyo. Hanapin nyo kung ano yung official or legit na mga Facebook groups about sa klase ng sasakyan ninyo. Malaking tulong yan guys. Kasi para siyang community yun eh. May mga nagtatanong, may mga sumasagot. Pwede kayong makakuha ng actual user feedback sa klase ng sasakyan na meron kayo. So para siyang exchange of ideas and thoughts. Matututo kayo. At the same time, pwede rin kayong mag-share ng mga natutunan ninyo kapag dinadrive ninyo yung sasakyan ninyo. So, yun. Yun yung mga ilan sa mga advantages kapag kayo ay nagjo-join sa mga car community. So, make sure na sumali kayo sa mga Facebook groups na gano'n. Hindi naman necessarily kailangan nyo makipag-meet up sa kanila. Pero yung nandun lang kayo sa groups na yun, malaking bagay na yun para matuto kayo when it comes sa inyong sasakyan. So, yun guys, yung gusto ko i-share sa inyo as first time car owner, kasi yan din yung mga natutunan ko nung ako naman yung first time car owner din way back before. So sana nakatulong sa iyo yung video na to, at kung nakatulong to sa iyo, like mo naman at share mo sa mga friends mo na first time car owners din para matuto din sila sa mga tips na na-share natin. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow, click mo na yung follow button or subscribe button kay Car Talks PH para updated ka palagi sa mga bagong videos natin. So, till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.